3 minuto na makalipas ang alas 4. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Ay, Lunes tayo ngayon. 12 day. 15 ng Enero 2024. Sa ulo ng ating mga balita, pinakamalamig na panahon sa Metro Manila ngayon 2024 na itala sa 20.2 degrees Celsius. Temperatura naman sa Baguio City bumagsak sa 12.8 degrees Celsius. Grupong Manibela, Pisto, nagkasanang panibagong tigil pasada. Ilulunsad dyan bukas. Libreng VIP lounge ng mga OFW sa Naiwan bukas na. Pangulong BBM, First Lady Lisa dumalo sa kasal ng Prinsipe ng Brunei. 2 opisyal ang isang 5-star hotel sa Pasig City kinasuhan dahil sa pagtanggi na mabigyan ng diskwento ang isang senior citizen. Misis na namamangka sa Batangas, patay ng malunod. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Binabati daw po ng mga Triskelion si Secretary Ralph Recto. Welcome sa kanyang pagiging kalihim ng Department of Finance. Sa detalye ng ating mga balita. Naranasan sa Metro Manila ang pinakamalamig na panahon ngayong taon sa panahon ng amihan season. Batay sa monitoring ng Pag-asa, bumagsak sa 20.2 degrees Celsius ang temperatura sa Science Garden sa Quezon City alas 6:30 ng umaga kahapon. Ang katulad na malamig na umaga ay naranasan din sa lalawigan ng Northern at Central Luzon. Sa Baguio City, bumagsak naman ng 12.8 degrees Celsius ang temperatura kahapon. Ayon kay Daniel James Villamil, asahan ang mas malamig na panahon sa National Capital Region at sa Baguio City sa susunod na 3 araw o mula January 15 hanggang January 17. Sa Basco, Batanes naman naitala ang temperatura sa 15.8 degrees Celsius habang 18.4 degrees Celsius naman sa Malaybalay, Bukidnon. Ang pinakamalamig na temperatura sa Metro Manila ay naitala sa 14.5 degrees Celsius sa Port Area, Maynila noong January 11, 1914 pa. Habang ang Baguio City naman ay noong January 18, 1961 kung saan naitala ito sa 6.3% o 6.3 degrees Celsius. Isang bagyo lamang ang mabubuo o papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Enero. Sa pagtaya ni Dr. Nathaniel Servando, Administrador ng Pag-asa, ang papasok na weather disturbance ay hindi kasing lakas ng bagyo noong Nobyembre at Disyembre, bunsod naman ang amihan. Mabubuuan niyang bagyo subalit hindi ito maglandfall o maglandfall man hindi masyadong may kalakasan. Sinabi pa ni Director Servando, ang unang bagyo ay papasok sa PAR at natatawagin sa pangalang Bagyong Aghon. Although maliit ang chance, although hindi namin tinatanggal na maaring mag-develop ang isang bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility. There's always a possibility, but dahil sa umiiral na amihan, hindi natin inasahan na ito ay kasing lukas ng mga bagyo na dumadaan sa mga buwan ng Nobyembre at Desembre. Nagbabala din ang Pag-asa na posibleng umiral naman ang strong El Nino. Mararanasan sa ilang bahagi ng bansa sa pagpasok ng Pebrero. Paliwanag ni Dr. Nathaniel Servando, Administrador ng Pag-asa, mararamdaman sa Pebrero ang dry season at hot weather. Sa advisory ng Weather Bureau, mararanasan ang mga lalawigan ng Benguet, Kalinga, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur,
Yan din ang La Union, Pangasinan, Cagayan, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Cavite at Palawan na matinding impact ng tagtuyot. Maging ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, Negros Occidental at ang Basilan makararanas din ng matinding init ng panahon. Sa temperatura naman, dahil po sa umiiral na El Nino, inasa natin na talagang mas mainit sa pangkaraniwan. No? Ang ating temperatura na aabot sa 4 na pong antas ng sentigrado sa ibang lugar. At ito'y ambient temperature or air temperature. Hindi pa kasama dito ang tinatawag natin na heat index, no? Na pwedeng tumaas ng 5 hanggang 10 antas ng sentigrado. Samantala, nabiyayaan naman ang karagdagang pasilidad ng mga mag-aaral sa bayan ng Puro Tarlac matapos pasinayaan ang 2 palapag na classroom building. Pinontohan ito ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR. Ang naturang gusali ay nagkakahalaga ng halos 18 milyong piso. Formal na binuksan sa Nilasin First Elementary School. Isa ito sa mga paaralan sa bayan ng Pura na napinsala ng malakas na lindol. Mahigit 3 dekada nang nakalilipas. So ito 30 years bago naitayo muli yung building. Labis naman ang pasasalamat na ipinabot ni Pura Mayor Freddy Domingo sa pinagkaloob na tulong ng PAGCOR na magsusulong ng magandang kinabukasan sa mga kabataan sa naturang bayan. Hoy mga misis, amoy araw ba si Bunso pag-uwi galing ng eskwela? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy pawis. Amoy araw, gumamit po tayo ng Shield Bath Soap regularly. Ang Vitabalan Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit. Sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Binuksan ang libreng VIP lounge para sa mga OFW sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport bilang tugon sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, meron nang matatawag na sariling lugar ang mga OFW sa NAIA 1 tulad din ng premium lounges na nagagamit ng mga privileged traveler. Personal na nagtungo si Romualdez sa NAIA kasama ang mga opisyal ng OWA at masaya nitong ibinalita na ang bagong airport lounge ay talagang inilaan para sa mga OFW. 24/7 itong bukas. May libreng pagkain, serbisyo at iba pang amenities. Sinabi pa ng House Speaker na ang OFW Lounge ay isang joint project ng Kamara, ng OWA, Department of Migrant Workers at Manila International Airport Authority. Sinabi pa ni Romualdez, isa lamang ito sa mga OFW VIP lounges na bubuksan sa mga international airports sa Metro Manila. Magkakaroon din ito sa Clark, Cebu at Davao para sa mga kababayan nating pauwi at paalis ng bansa. Ito niya ang sukli ng gobyerno sa mga OFW na itinuturing ngayong modern day heroes at isa itong legacy ng Pangulong BBM. Ang OFW Lounge ay matatagpuan sa ika-4 na palapag ng Terminal 1. Malapit ito sa pre-departure area at malapit na rin buksan ang katulad na VIP Lounge sa Terminal 3 naman ng NAIA. Kaya pala tuwan-tuwa si OWA Administrator. Abot hanggang tenga ang kanyang ngiti. Samantala, 36 na bayan naman sa Mindanao na sinalanta ng malakas na lindol at matinding pagbaha noong 2023 ang tatanggap ng 21.5 billion pesos na ayuda mula sa Makati. Ayon kay Mayor Abby Binay, inaprobahan na ng Sangguniang Panglungsod ng Makati ang paglalaan ng mula 250,000 pesos hanggang 1 million pesos para sa bawat LGU, depende sa tindi ng pinsalang tinamo. Layunan niya ng Makati na makatulong sa nasabing mga bayan na makabangon at isaayos din ang kanilang komunidad sa gitna ng hamong kinakaharap ng mga ito. Sinabi pa ng alkalde ng Makati na 5 lamang sa 36 na lokal na pamahalaan ang sister cities ng Makati. Pero wala niyang tinitingnan ng lungsod sa pagbibigay ng tulong sa mga kapwa LGU na nangangailangan. Ibinahagi pa ni Mayor Abby ang plano ng lungsod na isama ang satellite imaging services bilang karagdagang tulong para sa mga kaukulang LGU na nasalanta ng kalamidad.
Ito ay magiging kapaki-pakinabang niya sa disaster management, lalo na sa pag-assess ng vulnerability sa TRISA at sa lawak ng pinsala sa mga apektadong lugar. Batay sa guidelines para sa tulong pinansyal na pinagtibay sa pamamagitan ng City Ordinance 2017-006. Siyam na LGU ang tatanggap ng tig-1 milyong piso, 750,000 pesos naman sa 7 LGU, kalahating milyong piso para sa siyam na LGU at 250,000 para sa 11 LGU. Ang lungsod ay naglaan ng kabuuang 8.7 million para sa 17 munisipalidad ng Northern Samar at Eastern Samar na matindi ring binaha dahil sa pinagsamang epekto ng shear line at low pressure area naman noong Nobyembre. Naglaan naman ang lungsod ng 12.5 million pesos sa 18 lokalidad ng Surigao del Sur, dalawang naapektuhan ng 7.4 magnitude na lindol noong Disyembre. Ang tulong pinansyal ay manggagaling sa Local Disaster Risk Reduction and Management Fund, Quick Response Fund na aprobado ng Executive Budget para sa taong 2023. Maganda umaga, Pilipinas! Ay mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mansya? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitindi mancha based on Tesa Chocolate, Modern 7-month cotton. Gawa po ito ng ACS. Mamalengke muna tayo. Nasa Grace Marketplace ngayon sa Pateros. Si Noche Kakasarich 27. Noche, good morning. Mayong buntag, Kuyang Angel. Ngayon Monday morning dito sa Grace Marketplace sa bayan ng Pateros. Ang kilo ng bigas lokal, yung special 60 pesos Kuyang Angel, habang ang premium yellow tag rice 59 pesos. Bangus dito 160, habang ang tilapia tumaas na sa 160 ang kilo. Ang kasing naman Kuyang Angel 300 ang kilo, yung liempo 350, habang ang whole chicken 170 ang kilo. Ang itlog bawat isa, yung medium size 7 pesos and 50 centavos. Ang ampalaya mataas kaya Angel, nasa 150 ang kilo. Mataas din ang sita 130, habang pechay native sa kapako sa 80 pesos ang kilo. Kalabasa 70, ang talong tumaas na sa 140 ang kilo, habang ang kamatis 90 pesos. Ang cabbage naman 80 pesos, carrots 120, habichuelas o yung tinatawag na baggy beans 120, ang white potato 160 ang kilo, pechay bagyo 80 pesos, habang ang sayote 70 pesos. Sibuyas pula yung local 200 ang kilo, habang ang garlic imported 160 at ang luya na local 180 ang kilo. Kalamansi naman 100 at ang lakatan 120. Tumaas yung mangga nasa 220 ang kilo, pero yung asukal, yung sugar white 90 pesos pa rin, ang sugar was 90, sugar brown 85, at ang palm oil 350 ml 30 pesos, habang palm oil 1 liter 90 pesos. Coconut oil 350 ml 30 pesos, at ang coconut oil na 1 liter 95 pesos. So yan ang presyo ng mga ilang pangunahing bilihin dito sa Grace Marketplace sa bayan ng Pateros. Mula sa Pilipinas, DCR. Yes, Angel. Ang sabi ng Bantay Bigas, kumukunti na lang daw yung mga nagtitinda ng bigas dyan sa mga palengke. Oo, kasi Kuyang Angel, ang wheeled milled at saka regular milled rice, wala dito. Asan? Ayun, ang tanong. Ha? Special lang at saka yung premium Kuyang Angel. Kaya marami kaya ang ganun ang presyo. Wheeled milled na lang daw sana. Magkano uli ang premium? Ang premium dito Kuyang Angel, ang pinakamataas ay magandang klase sa premium 62 pesos. 62. Oo. Mas mataas pa nga yung mas mataas pa nga yung premium kaysa special Ay, sus, may Ginoo. Ang special 60 pesos lang. Ang premium 59 hanggang 62 pesos ang Angel. So, asan yung well-milled? Kadiwa? Walang milled. Saka wala rin regular milled rice. Sige nga, tanong nga natin sa NFA. Saan available yan? Ala din corn grits, syempre.
Oo nga eh. Wala din Maganda nga. Dapat talaga Kuya Angel dahil alam mo dito sa Metro Manila, siguro mga 20 to 40% Kuya Angel ay mga probinsyano, lalo-lalo na sa Visayas at Mindanao. At naghahanap sila ng... Dili lang 40, ubay-ubay, Ubay yun. Oo. Naghahanap din sila ng mais Kuya Angel Ganun ba? Sige, i-relay natin yan sa doon sa kay Yusek Sabiliano, ha? Sige, thank you. Okay, Kuya Angel, balik sa iyo. Maraming salamat si Noche Kaka sa RH27. Maganda umaga, Pilipinas! Hiwalayang Katniel dahil daw sa isyu ng kabadingan. Pero yung aktor dead malang. Ichika mo nga yan, Morley Alinio. Morley? Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Sa ngayon, Kuya Angel, 2 aktor ang pinagdidiin ng mga bading. Una, si Alden Richards na noon pa ay sinasabing kakaiba daw ang gender nito na kung saan ay hindi ako bakla, kakakakla, hindi ako syokla. Yun daw, syokla daw si Alden, pero sabi nga ni Alden, fine kung ano ang inyong iniisip para sa kanya, bahala na kayo dahil kat anong kanyang paliwanag, kung hindi naman din daw maniniwala yung mga tao, wala siyang magagawa. Ngayon, ang sinasabi ng mga syokla as in badikla, as in gay ay si Daniel Padilla. Matapos makipaghiwalay nga ito kay Catherine Bernardo ay sinasabing kabaklaan daw ang tunay na dahilan kung bakit nakipaghiwalay ang naturang aktres sa nasabing binata. Pero nakakaloka, nakakapagtaas ng kilay. Kailan pa naging bading ang isang babaerong tulad ni Daniel Padilla? Kaya naman si Daniel, dead malang sa mga issue. Chika lang sa kanya yung mga pagbibintang na yan. Wala siyang pakialam dahil alam nitong si Daniel Padilla kung ano ang tunay niyang kasarian. Lalaki siya, hindi siya bading. Iyan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Sabi nga doon ni Robin Padilla, di totoo yan. Nasa dugo namin yan. Diba, Bibi? Bibi, gandang hari nga pala. Magandang umaga, Bibi. Pero siguro, ang tanongin natin, si Andrea Brillantes, mas alam niya yan, di ba? Maganda umaga, Pilipinas! 421, nagsingit naman ng ilang biro ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa 73rd anniversary ng Department of Social Welfare and Development noong Biyernes. Sa kanyang speech sa selebrasyon ng DSWD, binanggit ng Pangulong BBM na dadagdagan ang budget ng ahensya. Mula 196.5 billion ay gagawin ng 245 billion pesos. Layunan niya nitong mapalawak pa na ang mga natutulungan ng DSWD mula sa pagtulong sa kalamidad hanggang sa mga homeless at pati na sa pagtutok sa mga PWD o person with disability. Gayunman, umugong ang halakhaka ng sabihin ng Pangulong BBM na may isang klase ng PWD na hindi kasali sa mga dapat tutukan. At saka ang tawag daw doon sa mga PWD niyon ay mga person without jowa. Ayon sa Pangulong Marcos, bagamat kilala ang mga Ilocano sa pagiging kuripot, hindi niya ipagkakaitang punto sa pagtulong para sa mga Pilipino. Ayun pa ng bagong meaning ngayon ng PWD. Person without jowa. Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Qatar. Qatar Man Summer. Bahagyang tataas ang global unemployment rate ngayong 2024 ayon naman sa United Nations. Ayon sa Labor Agency ng UN, bumagal ang economic recovery mula sa COVID-19 pandemic sa gitna ng nagpapatuloy na geopolitical tension at ang tuloy-tuloy na inflation na nag-uudyok sa agresibong pagkilos ng mga central bank. Sinabi ng International Labour Organization ang global growth noong 2023 ay mas mataas kaysa sa inaasahan at ang labor markets ay nagpakita naman ng kagulat-gulat na katatagan.
Gayunpaman, sinabi ng ILO na ang real wages ay bumaba sa karamihan ng G20 countries dahil sa wage increase at nabigong makasabay sa inflation. Ang 2022 global unemployment rate ay nasa 5.3% at bahagyang bumuti noong nakaraang taon sa 5.1%. Bersyon ng singkil o sagayan dance na isinasayaw kapag Sinulog Festival sa Cebu. Mariing pinunahan ng Bangsamoro Community. Public apology ng Cebu Technological University tinanggap naman ng BARM Chief Minister. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, RS19. Assalamualaikum, Jun. Alaikumussalam, Kuyang Angel. Hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng Bangsamoro people ang singkil dance performance ng mga estudyante ng Cebu Technological University sa kanilang opening salvo sa Sinulog Festival. Para sa Meranao people, hindi man lang umano iginalang ang presentation ng kanilang Sarimanok dance o Sagayan dance na may kasamang isinasayaw na Santo Niño. Ayon sa isang grupo ng mga Meranao sa Lanao del Sur, nakakasakit umano ng damdamin na animoy sinalaula ang kanilang tradisyon at kultura na ini-interpret sa nasabing sayaw. Nakaabot din ang kontrobersiya sa kaalaman ni BARM Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim at nagpalabas ito ng kanyang official statement. Ayon sa punong ministro, nire-respeto nila sa mataas sa antas ang religious event na ito ng Catholic Religious Group. Subalit ang paggamit sa Bangsamoro and Muslim cultural arts and symbols ay hindi umano na ilagay sa tama. Sa kabila nito, kinikilala ng Office of the Chief Minister ang sigasig sa pagpapakita ng interes ng Cebu Technological University sa pag-embrace ng cultural practices. Subalit, hindi umano nila naramdaman ang genuine sensitivity and deep understanding of the unique and vibrant Bangsamoro cultural context. Tinanggap naman ng BARM Chief Minister ang public apology mula sa Cebu Technological University at sa layuning hindi na mauulit ito, mungkahin ni Chief Minister Ibrahim na kailangang mayroong open dialogue and mutual respect sa pagitan ng relevant stakeholders kasama ang festival organizers, local authorities na makipag-usap sa mga Muslim communities na nasa kanilang mga lugar upang mas lalong maunawaan ang cultural heritage and practices kung ano ang mga kahulugan nito at mga nilalaman na nag-uugnay sa kultura at paniniwalang Islam. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daghang salamat, Jun. Sukran. Maganda umaga, Pilipinas! Teka, baka kayo'y may mga importanteng lakad, ha? Huwag kalimutan magmaon ho ng proteksyon laban sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yan namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. For sponge, bathing, and other cleansing purposes, family rubbing alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at mga convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pam sports pa. Oy, sa mga kumadrona, ang kinabibilangan pinangungunahan ngayon ni Asek Cecil Mangcasantos dyan sa Baguio. Kumusta na kayo, ha? Malamig ang panahon dyan, ha? At maganda umaga din po sa mga blind masseur na suki naman ni Senator Tolitz. Sa iba pang mga balita, rider na motorsiklo na hulihan ng illegal drugs sa Oplan Cita sa Bagak, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny. Kalaboso ang isang lalaking lula ng single motor, makarang makumpiskan ito ng shabu sa nakalatag na Oplan Cita ng PNP sa Barangay Atilano Ricardo, Bagak, Bataan. Sa ulat ng Bagak PNP ni Police Major Francis Jimenez, ang suspect ay kinilala na si Enrique Castillo alias Boot, 54 anyos, residente ng Barangay Lusungan, Oryong, Bataan. Nakumpiska sa kanyang pag-iingat ang isang pakete ng shabu. Habang nagsasagawa umano ng Oplan Cita sa mga nagdarang motorista, ang Bagak PNP
nang mapadaan ang suspect nitong madaling araw. Hinanapan ito ng lisensya at dokumento sa motorsiklo hanggang sa makumpiska nila ito ng shabu. Naharap ngayon sa kasong paglabag sa RA 9165 o Dangerous Drug Law ang suspect na arestado. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Dagan salamat, Danny. Maraming salamat. Ay, magandang umaga din kay Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas. Ambassador Harry Ping, magandang umaga po sa inyo, ha? At saka kay General James Brillantes, welcome back. Maraming salamat ho sa inyong mga ipinahabol pang pamasko. Inaksihan naman ni Senator Bongo ang groundbreaking ceremony ng bagong Super Health Center sa barangay North Bay Boulevard South, Kaunlaran, Botas City. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni Senator Go na bahagi ito ng pangako ng gobyerno na ilapit ang mahalagang serbisyo sa mga mahihirap na mga mamamayan, lalong-lalo na sa kakaunti lamang yung healthcare resources. Iginit ni Senator Go bilang chair ng Senate Committee on Health, committed siya para tiyakin ang pagpapatayo ng mga Super Health Center upang mailapit ang serbisyong medikal sa mga mamamayan. Sinabi pa ng Senador target ng gobyerno na magkaroon ng mahigit 700 na mga Super Health Center sa buong bansa. Na ang layunin ay ma-decongest sa mga ospital na kadalasan ay umaapaw sa mga pasyente at mapalakas din ang healthcare system ng bansa. Nagsisilbi rin ito bilang unang linya ng depensa sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan at nagpapadali sa maagang pagtuklas ng mga sakit na laganap sa isang komunidad. 29 na makalipas ang alas 4 ng umaga, magsasagawa naman ng ocular inspection ngayong araw ang pamunuan ng San Juan City para sa kanilang beautification project. Katuwang sa proyekto ng lungsod ng San Juan, sina Interior Secretary Benhur Abalos, Housing Secretary Jose Acusar, MMDA Romando Artes, San Juan City at ang mga kinatuwa ng DNR. Gagawin ang inspeksyon alas 9:30 na umaga sa bahagi ng San Juan River sa Barangay Batisa. Aalamin ang saklaw ng Neighborhood Upgrading Project, beautification ng San Juan River easement na proyekto naman ng MMDA. Ayon kay Mayor Francis Zamora, ipapakita niya sa department secretaries at mga head agencies ang proposed area para sa pagbuo ng NU project kung saan ito ay isang abandonadong parke sa dating Pasig River Rehabilitation Commission. Ang NU project ay bahagi pa rin ng environmental project ng MMDA kung saan kaagapay nila ang local government units sa paglilinis at pagsasaayos ng lahat ng mapangpang ng Pasig o ng Pasig River at mga karugtong na mga ilog. Tacloban PNP nagpapasaklolo naman sa publiko para matukoy ang driver ng dump truck na nakapatay sa isang babae matapos ma-hit and run sa single motorcycle sa Tacloban. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay. RH32, maupay nga aga, Jimmy. Humingi na ng tulong sa publiko ang kapulisan sa Tacloban para matukoy ang driver ng dump truck na nakabundol sa single motorsiklo sa Bukay, Tacloban dahil ng pagkamatay ng driver ng single motorsiklo. Ayon kay Tacloban City Police Office Director Police Colonel Michael Palermo, ito'y kaugnay sa vehicular accident na nangyari noong nakarang araw sa Bypass Road, Barangay Abukay, Tacloban City kung saan na-hit and run ang isang babae na nakilala kay Priscilla Pagayanan ng Barangay 3 sa Upper Latula, Tacloban City. Ang biktima na ka-single motorsiklo ng ma-hit and run ng dump truck. Ang Tacloban City Police Office ay patuloy ang pag-imbestiga sabay ng panayam o sabay sa panawagan sa publiko na ipagbigay alam sa kapulisan ang kinaroonan ng suspect. Mula sa Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagan salamat, Jimmy. Teka muna, si RH45, si Kuya Renadar. Sobrang traffic daw sa Inlet southbound. Merong aksidente. Nandun sa mismong... Kaga naman gumangon ni Ray. Ray, good morning. Angel. Hi, good morning. Maaga ako dahil may flag racing ngayon sa SPMA, sa bagong chairman. Nga pala, welcome nga pala sa bagong chairman. Kaya maaga akong papuntang Subic ngayon. Pero yung aking dinaanan, yung southbound ng Inlex, ay more than 3 kilometers ang haba ng trapiko. Dahil dyan na mismo sa bungad ng Balintawak, ay merong bumalandra
o sumuro ng itong partition ng NLEX isang L300 close van. At nasa gitna ito ngayon, kaya ito ngayon ang sani nitong napakahabang trapiko dito sa kahabaan ng North Luzon Expressway. Ray. Yung paluwas ng Manila. Papasok ng Manila. Papasok ng Manila. May alternate route na pwede silang daanan. Magbaya Quezon City, kaya lang mapapalayo sila, no? Wala na, lagpas na sila doon sa may exit ng Bukawi, Kuya Angel. Kaya wala na, kasi paglagpas mo ng toll gate dito sa may Marilao, lagpas ka na. So hindi ka na makakagawa ng paraan para makapunta doon sa may MacArthur Highway dahil wala nang exit sa lugar nito, kundi tumuloy ka na lang ng Balintawak area. Ande, sige, itawag na namin sa Caloocan. Caloocan. QC pa ito, di ba? Quezon City pa ito? Yung area na yan. Sakop pa ng NLEX talaga ito. NLEX. Nasa loob pa ng NLEX. Hindi. Pero yung banggaan, nasa loob pa ng NLEX? Sa loob pa ng NLEX. Sige. Tawag natin para ma-address na kaagad to. Thank you, Ray, ha? Okay, yan na muna kay Angel. Balik muna sa'yo. Maraming salamat. Si Ray Nadar, patungo ngayon ng SBMA, pero nasumpungan niya po itong matinding traffic. 3 kilometro na daw po ang haba ng mga sasakyan papasok ng Balintawak area, no, ha? Kaya para ho doon sa mga nakamonitor sa atin, kung kayo ho'y papasok ng Metro Manila at nadaan ho ng NLEX, mag-ano na kayo, pagkatapos ho ng Bukawi, mag-skyway na ho kayo. Ayun, pinakamainam hong paraan yan para makaiwas ho kayo sa traffic. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Ontario, Canada, gayon din sa mga suki natin dyan sa Switzerland. Magandang umaga sa mga taga-Catanduanes. Isiniwalat ng isang whistleblower ang tangkang panunuhol umano sa kanya upang manahimik sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa isang video na ilalabas sa social media, sinabi ni Arlene Caminong Stone, merong nagalok umano sa kanya ng bayad simula pa noong 2019. 2 taon na bago pa man masampahan ang kaso si Kibuloy, kaugnay ng child trafficking, visa fraud, money laundering at iba pang kaso sa Estados Unidos. Ayon kay Stone, wala namang specific na halagang binanggit, ngunit ang sabi sa kanya, name your price, aba. Kapalit daw ng paghingi ng public apology at pag-amin na gawa-gawa lamang ang lahat ng kanyang sinabi laban kay Kibuloy. Si Stone ay naninirahan sa Minnesota. Dating membro ito ng pastorals ng Kingdom of Jesus Christ na siyang personal na nagsisilbi naman kay Kibuloy. Isa si Stone sa tinukoy ni Senator Rizon Tiveros na harap sa pagdinig sa isasagawa ng Senado kaugnay ng akusasyon laban kay Kibuloy. Inanunsyo ni Hontiveros ang chair ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na magsasagawa ng pagdinig ang kanyang komite kaugnay ng akusasyon laban kay Kibuloy sa 23 ng Enero. Samantala, holiday pala ngayon, ha? Holiday po dyan ngayon sa Cebu. Idineklara ng Pangulong Bongbong Marcos ang Enero 15 bilang special non-working holiday sa San Pablo City, Laguna. Gayon din dyan po sa Cebu. Ang Proclamation 441 ni Pangulong BBM ay naglalayong ideklarang holiday para bigyan daan ang selebrasyon ng Coconut Festival sa probinsya. Nakakapaloob naman sa Proclamation 442 na deklarado ring Special Non-Working Day ng Pangulo ang February 6 para sa 104th founding anniversary ng Consolacion Cebu. Sorry. Hindi pala buong Cebu. Nadali ako doon. Consolacion Cebu. Pero ito po ay sa February 6 pa. Permado ang nasabing mga proklamasyon ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ulitin natin, ha. Ang holiday lang ngayon ay ngayong Enero 15 ay ang San Pablo City sa Laguna. Ang sa Cebu ay sa Consolacion Cebu ay sa February 6. Ayan, klaro, ha. Samantala, posibleng pumalo naman sa 680 million pesos ang jackpot prize ng Grand Lotto 655 bubulahin mamayang gabi. Batay ito sa pagtaya ng Philippine Charter Statistics Office matapos na hindi tamaan ang jackpot prize noong huling araw noong Sabado.
Sa website ng BCSO, walang nakahula sa winning combination na ng Grand Lotto 655. Ito ho yung winning combination 1, 28, 53, 54, 03 at 37. 13 mananaya naman ang makakakuha ng 5 o nakakuha ng 5 sa 6-digit combination at mag-uwi sila ng tig 100,000 pesos. Ulitin natin yung combination na 1, 28, 53, 54, 03 at 37. Si Dr. Teresito Bacolcol, ang direktor ho ng PBOX. Doc, magandang umaga po sa inyo. Yes, good morning, sir. Kumusta ho ang bulusan? Yung bulusan ngayon, nakapagtala po tayo as of kahapon until kanina at 12 midnight. 15 earthquakes na lamang yung naitala natin. 2 days ago din po, nakapagtala tayo ng 11 volcanic earthquakes. So, humihina na. Tinaas namin yung, humihina na. Yung tinaas natin yung, maglabas tayo ng advisory, nakapagtala tayo noon ng 71 volcanic earthquakes. So, ngayon, humihina na. Humihina na. Wala namang... Ang ibang mga bulkan natin, kumusta ho, Direktor? Yung bulkan natin, Taal Volcano, wala tayong naitalang volcanic earthquake for 10th straight day na since January 4. Okay. So okay tayo ngayon. Yung ano naman, yung Mayon Volcano, again, halos wala na rin tayong naitalang mga volcanic earthquakes. For example, January 13 to January 14, again, 0 volcanic earthquakes yung naitala natin. Wala na rin tayong naitalang rockfall events from January 13 to January 14. Ayos. Sige. Mas maganda ho yung magandang mga development. Ano? Thank you, Director. Magandang umaga. Happy viewing. Magandang umaga din po. Si Dr. Teresito Bacolcol ng PBOX o Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Kaya doon sa mga kababayan natin dyan sa may bulusan area, chill-chill na lang ha. Pero kinakailangan ready pa rin. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, syempre sa mga taga Hong Kong, sa mga Pilipinong nandyan sa Hong Kong, magandang umaga sa inyo ha. Ingat po kayo. At gamitin ninyo pagbalik nyo dito sa Pilipinas yung bagong OFW Lounge dyan po sa Terminal 1. Pinimok naman ng isang ekonomista ang bagong Finance Secretary na si Ralph Recto na isulong ang progresibong buwis imbis na consumption-based taxes. Ayon sa ekonomista at profesor ng Ateneo de Manila University na si Leonardo Lanzona, ito upang makalikom ang gobyerno na malaking kita sa gitna ng limitadong fiscal space. Hamon niya ngayon kay Recto kung paano makakakuha ng pondo o tax revenue upang mabayaran ang lumulobong utang ng Pilipinas. Nagbabala rin ang ekonomista sa bagong kalihim ng Department of Finance, papalo pa sa record high na 14.5 trillion pesos ang utang po ng bansa. Sinabi ni Lanzona, hindi sapat ang kikitain ng gobyerno sa indirect taxes para makabayad ng utang maliban na lamang kung magpapataw ito ng wealth taxes. Sinuguntahan naman ito ng Ibon Foundation at iminungkahi na buwisan ng mas malalaking mga bilyonaryo ng bansa. Malalaking mga korporasyon at mga pamilyang kumikito ng 500,000 pataas kada buwan. Para naman kay Senator Amy Marcos, dapat munang palakasin ni Recto ang tax collection system bago atupagin ang pagligom ng mga trilyones na buwis. Ayon kay Senator Amy, mas lubusan pang makababangon na ekonomiya o hindi pa lubusang nakakabangon na ekonomiya at hamon din maski sa malalaking korporasyon ang makupad na takbo ng mga negosyo. Imbes na itulak ang karagdagang buwis, dapat niyang pagtuunan ni Recto ang tamang tax collection system sa bansa. Sinabi pa ng senadora na 20 hanggang 30% lamang ng mga buwis ang nakokolekta ng gobyerno, bulto ay mula sa regular wage earners. Kinikwestiyon din ng mambabatas kung bakit nakatuon lamang ang pamahalaan sa pangungulekta ng buwis sa mga ordinaryong mga manggagawa at hindi sa mga malalaking kumpanya. Ayan, good luck kay Senator Ralph, kay Secretary Ralph Recto ha. Kung sabagay, sabi ng mga kaibigan natin sa BIR, consistent naman daw po ang BIR. Consistent ang BIR na hindi nakakakota. Ayan.
Pero believe din ako sa pamunaan ng BIR, ano ha? Hindi na muna hinintay si Secretary Recto na makaupo sa pwesto. Aba, kahapon, lumabas na ho kaganda, no Biyernes pala. Lumabas na ho yung memo para ho sa balasahan. Ang daming binalasa, no ha? Doon ho sa mga hindi happy sa balasahan. Eh naman may manukan ba't bakahan kayo? Wala naman yata kayong manukan at bakahan na binubuwisan. Ayan. Wait until you become street level individual na senior citizen arestado naman sa illegal drugs sa mga Tarem, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RS38. Freddy. Nagsilbi ng search warrant alas 11 ng umaga ng linggo ang tropa ng mga Tarem PNP sa pangunguna ni Chief of Police Major Arturo Melchor Jr. sa bahay ng street level individual sa barangay Kawili, Oligario at natapos ang pagriki sa alas 2:02 ng hapon sa bahay ng subject person na si Danilo Estabilio Peralta, 63 anyos, street level individual sa talaan ng PIDEA. Nasamsam sa tahanan ng suspect ang 5 plastic sachet ng shabu na may timbang na humigit kumulang 1 gramo na nagkakalaga ng 6,800 pesos. Kasama ng mga pulis ang ilang barangay official sa lugar sa paghalugog sa tahanan ni Peralta. Sa bisa ng search warrant ang pinalabas ng Branch 40 RTC 1st Judicial Region Dagupan City na may petsang January 12, 2024 na aresto ang suspect na ngayon nasa kustodiya ng mga Tarem Police Station at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RS38. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. Masantos siya kabasani, tsaka amin sa ating pong mga suki dyan po sa Pangasinan. Lalong-lalo na ho sa mga taga San Nicolas. Magandang umaga din sa mga taga North Caloocan. Ihatid naman sa kanyang huling hantungan si Davao Archbishop Emeritus Fernando Capalla ngayong araw. Ayon kay Davao Archbishop Romulo Valles, gagawin ang interment alas 10 ng umaga matapos ang isang funeral mass sa San Pedro Cathedral. Ililibing ang 89 anyos na si Archbishop Capalla sa Dormitium di San Pedro sa loob ng nasabing katedral. Pumanaw noong Enero 6 si Capalla na nagsilbi bilang pangatlong Archbishop ng Diocese o Archdiocese of Davao sa loob ng halos 18 taon. Hindi na ikinagulat pa ni Senator Amy Marcos ang pagkakakaladkad kay House Speaker Martin Romualdez sa signature campaign para sa charter change. Ayon kay Senator Marcos, mga staff ni Romualdez ang nagpadala ng mga text message sa mga tao kaugnay na itinutulak nitong People's Initiative. Tila may mga tawan niyang sinasamantala ang kabaitan ng kanyang kapatid na si Pangulong BBM at nagsabing dapat na nakatuon sa pagkikayat sa mga investors ang amyenda sa konstitusyon. Nagbabala pa ang senadora sa mga nang-aabuso sa bait ng Pangulo at sinabihan ng mga ito na magdahan-dahan dahil ibang magalit ang mabait. Nagaya ng senador ng Resolution number 903 para silipin ng Senado ang bisa ng Republic Act 6735 o ang Initiative and Referendum Act. Lain nitong siguruhin na magkakaroon ng isang makatotohanang paraan para makapagpanukala ang taong bayan na ambyendahan ng saligang batas. Una nang ibinunyag sa DCRH ni Senator Marcos na pumapalo sa 20 million pesos ang suhulan sa kada distrito para sa signature buying ng mga nagsusulong ng pagbabago sa 1987 Constitution. Samantala, pagbabago sa ating saligang batas dapat na makinabangay ang publiko at hindi mga politiko ayon naman kay Senator Bongo. Detalye ng balita mula kay Raymond Edpa sa RS28. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Detalye mula kay Raymond Edpa sa RS28. Raymond. Hindi nagbabago ang paninindigan ni Senador Christopher Bongo na kung sakali man na may pagbabagong gawin sa 37 taong gulang ng ating saligang batas ay dapat ang taong bayan na makikinabang at hindi mga politiko. Ayon kay Go, kung pabor sa mga politiko ang isinusulong na charter change o chacha,
lalo na ang kontrobersyal na People's Initiative ay kanya itong tututulan. Nagpahayag din ito ng pagkabahala sa mga reports na may nangyayaring suhulan sa pagpirma ng PI o People's Initiative. Giit ng senador, walang pilitan at hindi dapat sinasamantalang kahirapan sa buhay ng ating mga kababayan. Kaya't suportado nito ang resolution na nagpapaimbestiga sa umunoy suhulan sa pangangalap ng pirma pabor sa Chacha. Narito si Senador Christopher Bongo. Kung gagalawin man po, kung sakasakali ang 37 years na natin na Constitution, kung sakaling gagalawin, dapat po yung ordinaryong Pilipino o yung mga mahihirap nating kababayan ang makikinabang. Hindi po yung politiko. Yan lang po ang aking posisyon noon pa hanggang ngayon, hindi po ito magbabago. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Oy, at muli ang paalala natin sa ating mga suki. Baka kayo ho naghahanap pa ho ng pangregalo sa Valentine's Day. Kung magre-regalo ho kayo ng chocolate, siguraduhin ho nating tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magniniyog na dati umaasa sa Kopra, ngayon po ay mga MSMEs na. Nakakapag-produce sila ng mga dekalidad na cacao beans at yan po naman ay binibenta para i-process bilang tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. I-check po ninyo yung tangerinechocolate.ph. Nandun po yung mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na ang ginamit din po ay mga produkto ng mga magniniyog o ng mga magsasaka. Available po sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tane, sino ba namang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Tangerine chocolate, yan po ang produkto ng mga magniniyog at mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Magandang umaga, Pilipinas! 49, makalipas ang alas 4. Pilipinas! 53 makalipas ang alas 4 ng umaga, si Pauline Luna manganganak na ng second baby nila ni Bossing Vic. Ngayong linggo na ha. Detala na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Inaasahang manganganak na ngayong linggo si Pauline Luna. Halos araw-araw ay nagpo-post ang actress TV host sa kanyang social media account na malapit na niyang iluwal ang second baby nila ni Vic Soto. Baby girl ito na matagal na raw idinadalangin ng panganay nilang anak na si Talita. Baby sister daw talaga kasi ang gusto ni Tali at natupad naman ito. Kaya isa sa mga post ni Pauline sa kanyang Instagram account ay inalay nito sa kanyang anak na si Tali na excited na raw sa pagdating ng kanyang baby sister. May naisip na si Pauline na ipapangalan sa kanilang magiging baby pero pagkapanganak na raw niya sasabihin dahil baka baguhin pa raw niya ito dahil umaasa ang mami niyang isama ang kanyang pangalan. Bali sa cesarean section manganganak si Pauline dahil na-cesarean din siya nung iniluwal niya si Tali. Last week lang ay ilang araw silang nagbakasyon sa hot spring resort ng magulang niya sa may Los Baños, Laguna para wala raw stress at makapag-relax pa bago manganak. So patuloy ang panalangin ng buong pamilya, mga malalapit na kaibigan, supporters na maging safe lamang ang panganganak ni Pauline Luna Soto. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Morley. Gorgie. Siguro, Gorgie, sabihin mo, lagyan niya ng angel. Okay, para holing-holy ang dating. Ay, para sa mga suki natin, kayo po ba pupungas-pungas pa, hirap bang bumangon? Kulang ho siguro kayo ng tulog. Hindi maganda inyong tulog, kaya hindi maganda ang inyong gising. Sabi ko naman kasi sa ngayon mag-ultabayo. Ayan, 2 kapsul ho. Pwede sa isang araw. Kung isa, pwede nyo naman ng araw. Yung isa naman, inumin nyo bago matulog. Pero akong practice ko 2 kapsul bago matulog para paggising mo, ang sigla-sigla mo.
Ayan. Ano nga ba ang Ultabayo? Ang Ultabayo po ay nagtataglay ng postbiotic elements. Ano ho? Ang postbiotic, tinuklas po ito ng mga Hapon dyan po sa Japan. Dead bacteria po, hindi katulad ng probiotic at saka yung prebiotic, na mga live bacteria. Ang ginamit ho nila dyan, dead bacteria. Para pwede mong inumin anytime, anywhere. Available po yan sa Mercury Drugstore. Yan po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na nire-recommenda po ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Ayan para ho sa mga concerns ho ninyo, baka may mga tanong pa ho kayo. Ano nga bang naitutulong ho nito bukod ho sa magandang tulog at pagpapalakas ng ating immune system? Mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Lalong-lalo na yung mga nagtatanong saan ba ito available dahil dun sa mga Mercury daw sa kanilang lugar. I-text ho ninyo ang 0917-110-6580. May naka-standby ho dyan na mga medical experts. Pero ang alam ko, ang Mesco Drug sa Davao at Cotabato, meron na po silang mga stock. Available pa rin ho sa Lazada at Shopee. Hanapin nyo lamang at tiyakin lamang ho ninyo na galing po ito sa Tioxis Health Ventures. Ayan. Ang Ultabayo, sa mga may tanong tungkol ho sa Pasmed Pharmacy, meron pa rin ho. Diyan po sa San Pedro, Laguna. 0917-110-6580. Diyan daw po ninyo i-text ang inyo pong mga concerns. Maganda umaga, Pilipinas! Sinampahan ang kaso ng Pasig City Prosecutor's Office ang dalawang opisyal ng hotel sa Pasig City dahil sa hindi pagbibigay ng 20% discount sa mga senior citizen. Sa 22 pahinang resolusyon, inakusahan ng paglabag sa Section 4A7 ng Republic Act 9994 o Expanded Senior Citizens Act of 2010 at Article 116 ng Republic Act 7394 o Consumer Act of the Philippines. Ang presidente ng korporasyon na siyang may-ari ng hotel, gayon din ang kanilang finance director. Ang kaso inihain sa Metropolitan Trial Court ng Pasig City. May rekomendadong piyensa na 36,000 pesos para sa bawat akasado para po sa kanilang pansamantalang kalayaan. Nagugat ang reklamo matapos na maghain ng complaint ang senior citizen na si Melinda Rada laban sa hotel management dahil nga sa hindi siya binigyan ng discount na mag-check-in ito noong November 25, 2022. Katagal na rin Hindi. More than 1 year, November 2022. 2024 na ngayon. Sa pag-check out noong November 27, 2022, hiniling nito ang 12% value-added tax exemption at 20% discount bilang senior citizen. Pero tanging 12% na VAT discount lamang ang ipinagkaloob ng hotel, hindi yung discount bilang senior citizen dahil ang rate ay promo na. Base sa preliminary investigation, sinabi ng presidente ng korporasyon, nag-check-in sa hotel si Rada sa pamamagitan ng online travel agency at nag-avail ng winter promotion rate. Ganun ba yun? Pagka naka-promo, paliwanagin nga natin to kay Attorney Makalintal, para at least guided ho yung mga senior citizen, Lalo pat malapit na rin ho tayo maging senior. 20 years from now, senior citizen na rin tayo. Maganda umaga, Pilipinas! Beden, baka mas magaganda pa yung mga batas. Wag ho kayong wag ho ninyong titipirin yung mga senior citizen. Alam nyo bakit? Naman actually, binabawas din ho sa tax nyo Nakakaltas din ho ninyo yan. Uy, teka nga pala. January 15 ngayon po ang last day para po sa grace period na pinagkaloob ng Westchester Realty para po sa mga bibili ng unit dyan po sa Severa Bacolor, sa Samira at saka sa Severa Mabalacat. Oo, bukas meron na daw po silang price increase. Nako, habol na ho kayo. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Mag-text po kayo sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Last day ngayon na walang price increase na ipatutupad ang Westchester Realty. Ang
Masya sa Realty po naman ang nag-aalok ng nakamurang ready for occupancy units na may easiest term, 5% down payment, pwede pang gives. Kaya ano pang iniintay nyo ha? 20,000 pesos, sayang ho yun ha? Kung magkakaroon po ng price increase ha? Ulitin natin ha, 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Kung ngayon ho kayo maghahabol may chance pa ho kayong manalo ng trip for 2 to any Asian destination dito po sa kanilang pa-promo na dart ang gagamitin nyo. Kung saan tumama yung dart ha? Kung yan patungong Thailand, Taiwan, Japan, Hong Kong o Singapore, nasa inyo pong dart ang inyong kapalaran. Pahabol na! 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Teka nga pala, Brunei, ala dyan, hindi nabanggit yung Brunei. Sama na lang kayo sa presidente. Dumalo ang Pangulong Marcos at ang kanyang may bahay si First Lady Liza Araneta sa kasal ni Prince Abdul Matin ng Brunei. Isinagawa ang seremonya sa Astana Narul Imam Royal Palace sa Bandar Seri Begawan. Nagpost ng larawan sa social media ang First Lady kung saan makikitang nakaupo sila ng Pangulo sa VIP row kasama sina King Jigme at Queen Jetsun Pema ng Bhutan, si Indonesian President Joko Widodo at Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong. Si Prince Matin ay anak ni Sultan Hassan al-Bolkiah habang ang kanyang pinakasalan ay isang commoner na si Yang Mulia Anisha Rosna, negosyanteng anak ng isa sa mga advisor naman ng Sultan. Maganda umaga, Pilipinas! Eto, para ho doon sa mga... Ay, teka muna, nasa linya na natin si Comelec Chair George Garcia. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Alam ko magre-ready kayo para sa flag racing pero bubulabugin muna namin kayo. Number one, yung registration ng mga botante, kailan ho magre-resume? Magre-resume po ito, Sir Angel, ngayong February 12 at ito'y tatagal hanggang September 30. Sa abroad po yung ating mga overseas Filipinos, yan po'y nagsimula na nung nakaraang taon pa at matatapos din po iyan ditong darating na taon, itong September 30 rin na ito. So 2 taon po ang registration overseas. So sa ating mga kababayan, meron po tayong registration na pwede mangyari sa mga mall. Pakihintay niyo po yung mga announcements. At the same time, meron po tayong mga satellite registrations na kung saan yung registrations ay dadalhin natin mismo, Sir Angel, sa mga malalayong lugar katulad ng mga barangay sa malalayo, dadalhin po natin. At meron tayong Register Anywhere project pa rin. Nationwide na po ito. Ibig sabihin, kahit hindi na kayo umuwi sa inyong mga probinsya, kung kayo nandiyan sa isang alban, sa Maynila, at kayo ay taga Bicol, pwedeng hindi na umuwi sa Bicol, dito na lang magpaparegister. At kami po ang magpaprocess ng inyong registration. Pero yan, sa February 12 pa ho yan. Tama po, sa February 12 pa po ang magsisimula, Sir Angel. At binabalaan lang natin hindi na po kami tatanggap ng company ID na para ipresenta na sila. So hindi na po natin tatanggapin yan. Mula ngayon, dapat po government-issued ID na lamang ang pwedeng tanggapin upang maparehistro ang isang prospective voter. Teka muna, government-issued ID, yung PSA, walang pirma Paano yun? PSA, yung yung national ID? Yung pong national ID, okay lang po yun. At least nandun yung picture ito ng gobyerno. At number 2, yung papel, hindi po natin tatanggapin kung papel ang papakita. Dapat yung ID na mismo. Kasi siyempre hanggang ngayon, madami pa rin hindi nakakakuha halimbawa nung kanilang ID. Pwede po ang postal ID, pwede po ang senior citizens ID. Sa mga estudyante, yan pa rin student ID. Pero yung company ID, meron nga po tayong isang nasaksihan na, di ba, ginagamit po yung company ID, madami ang pina-reproduce at pinagawa. At yung pala, ang purpose ay parehistro yung mga empleyado o kahit hindi empleyado, kunyari, gagawin kunyari empleyado upang maparehistro lamang. Kaya hindi po pwede ang company ID. Yung pala yung dahil alam niyo po, may nabuking tayong isang ganyang nangyari dyan sa may bandang Makati, na kung saan company ID po ang pinag-i-issue. Buti na lamang na oppose, na object at natanggal yung mga pangalan ng mga botante na nagpaparehistro. Hindi rin po pwede sedula, di ba? Ay hindi po, dahil ang sedula naman po ay hindi national, hindi po siya ID.
at hindi siya ebidensya ng pagkakakilanlan. Basta pwede ang school ID at saka yung iba pang mga valid IDs na issued ng government. Chairman, paano daw po yung mga na-disqualify na mga candidates? Halimbawa, yung mga nandaya ng mga nagdaang eleksyon, halimbawa, yung mga pinatanggal na ho ninyo bilang mga kandidato, bilang mga elected barangay o SK officials, can they still register as a voter? Ay, sila naman po ay yung mga nakatakbong yun, sila naman po yung mga registered voters na, and therefore wala pong problema doon. Ngayon po, paano yung mga botante na ang kanilang qualification ay na-question before? Pwede po sila mag-attempt muli, magparehistro ngayon, lalo pat ang na-question sa kanila, Sir Angel, ay issue ng residency. Maaaring before, wala talaga silang residency. Ngayon, meron na silang residency o kaya na-question yung issue ng citizenship. Pwede po ma-establish na sila ngayon ay Filipino citizen, halimbawa. Pero yung pong mga na-disqualified based doon na kandidato, based sa issue ng not being a registered voter, o di pwede po sila mag-attend ngayon na magparehistro. Okay. So, linawin natin kung sila man ay natanggal sa pwesto dahil sa fraud, it doesn't follow na sila po ay hindi na botante. They can still vote. Ay, botante pa po sila, tama po. Sila po ay botante at makakaboto. Okay. Para lang maliwanag kasi yung iba akala hindi na sila po pwedeng makaboto. Wala naman yata doon sa disqualification pagkakatanggal sa kanila yung perpetual disqualification as voter. Di ba? Ay, pagka po, Sir Angel, ang issue ay hindi nakapag-file ng kanilang SOSE, halimbawa, ng dalawang magkasunod na election, ay perpetual disqualification to hold public office lamang yon. Pagka hindi ka nakapag-file ng SOSE mo, yung Statement of Contribution and Expenditure ng dalawang magkasunod na election, ikaw naman ay botante pa rin, no problem, pero you are perpetually disqualified to hold public office, whether appointed or elected po. Paano yung mga natanggal because of election fraud? Kapag po election fraud, halimbawa, pwede po ma-deprive sila ng kanilang constitutional right of suffrage, yung pagboto. Tama po yan. Yung sinasabi nyo yan, sapagkat sila ay nagsino. Pero dapat po, Sir Angel, convicted. By final judgment ng election offense. Kung disqualification lang, hindi po matatanggal ang isang constitutional right of suffrage. Pero kung halimbawa pinadisqualify kita, Sir Angel, because of fraud, nagsinungaling ka, nagmisrepresent ka, pagkatapos finailan pa kita ng election offense, doon sa pagsisinungaling mo yon, ay pwede po kayo ma-deprive ng inyong karapatan na bumoto. Okay. Laman ngayon ng isang National Enquirer, Ben Malo, yung sinisenyas mo, Chacha bid signatures may be voided if funded, sabi ho ng Enquirer. Tama yun? Tama po yun, Sir Angel, sapagkat doon po mismo sa aming resolution, yung resolution 10650, na bilang gabay namin sa ating People's Initiative, nakalagay po sa Section 60 noon na hindi pa pwedeng gumamit ng pondo ng pamahalaan, lalo-lalo na ang purpose ay mag-secure ng signature ng ating mga botante para lang sa isang People's Initiative. Ibig sabihin, kung mapapatunayan na ang boto ni Juan o firma ni Juan, ni Maria, ni Jose ay nakuha sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera o pagtanggap ng pera, yan po ay pwedeng ipabaliwala kapag nandun na tayo sa punto ng verification, which is, Sir Angel, matagal pa po yun, yung verification, kung sakali na may ma-file na petition sa amin. Pero wag naman sana, dami na trabaho ng COMELEC, dadagdagan pa. Naku, Sir Angel, alam nyo, maliban po sa resumption ng registration natin, kami po yung nag-schedule ng plebisito. Yun nga para po dito sa Bangsamoro, sa 63 barangays na hanggang ngayon walang bayan, walang probinsya, at meron din po kaming plebisito para po dito po sa Marawi City, may 3 barangay sila na i-create. At the same time, remember po, ang pinaka-focus talaga namin ay ang paghahanda para sa national and local elections ng 2025 at 5 buwan lang pagkatapos nun may barangay at SK elections naman. Teka muna, nabanggit nyo na lang din yung midterm election. Kumusta yung kasi nag-iisa yung Miro. Magkakaroon ng post-qualification assessment. Paano po kung paano kung magka-problema na naman? Edi back to square one kayo? Tama po, Sir Angel. Ganda pong katanungan. Muli, atin pong pinapaalam sa mga kababayan natin. Wala pa po kami binibigyan ng award. Hindi pa po kami nagbibigay ng award kahit siya pa ang nag-iisa na contractor o ng supplier na nag-participate sa aming bidding. Wala naman kami magawa dahil kahit nga gusto namin talagang 6 participate, isa lang po ang nag-participate. Nag-qualify sila, pero ngayon po sila ay mag-undergo ng tinatawag na post-qualification. Diyan
titingnan namin ng masidhi ang kanilang mga dokumento na nailakip doon sa kanilang bid documents. At the same time, titingnan namin, totoo ba lahat yan? At titingnan namin yung kanilang background. Magiging stricto po ang aming special bid sa Awards Committee. Kung sakali na sila ay ma-disqualify pa rin dito sa puntong ito, ang mangyayari po, papasok na po kami sa tinatawag na negotiated procurement. Pwede na po kami maghanap ng mismo makakausap namin para lang doon sa pagsusupply ng re-rentahan nating makina. Kasi nakakatakot din naman kasi kung totoo yung record ng Miro na sila din yung nag-conduct ng eleksyon sa Iraq at saka sa, ano ba yun? Congo ba yun? Sa Congo? Tama po, Sir Angel. At po yan po titingnan natin, nakita po natin lahat yan sa ating po sa mga social media at siyempre po, sigurado naman yung aming Special Vision Awards Committee ay napansin din yan. Siyempre hindi namin pwedeng influensyahan kasi yung SBAC at this point, Sir Angel, kasi po yan po yung independent body at hindi namin pwede mapakialam bilang head of procuring entity. But again, ginagarantiya sa mga kababayan natin, yung lahat ng bagay na yan ay masusuri at makikita sa post-qualification. So, bakit walang disclosure na gano'n si Miro bago siya pumasok? Baka po meron, baka po nandun naman sa kanila mga dokumento na isinumite. Titingnan po natin yon. At kung hindi naman yun na i-disclose halimbawa, pero pwede po ipa-disclose sa kanila at titingnan din po yung kung yan ay pagsisinungaling o at the same time ay pagtatakip doon sa dapat alam ng Commission ng Election. Sige, abangan na. Kailan ho mangyayari yung yung assessment ng para sa ang tawag doon? Post-qualification. Post-qualification, opo. Opo, mukhang magsisimula po iyan sa Angel ngayong Webes na darating at ito po'y tatagal, depende po sa period na i-set up po ng ating po Special Bids and Awards Committee. Hanggat may hinahanap sila, hanggat gusto nilang magpasubmit ng kung anuman o puntahan, yung dapat puntahan, gagawin po nila yon. Kasi may oras din ho kayong hinahabol eh. Di ba? Para sa para sa paghahanda ho ninyo. Critical po ang before the end of March dapat nakapag-award na kami ng mga dapat namin i-award patungkol sa preparasyon sa national and local elections. So Angel, ang susunod po namin ipoprocure at mangyayari po yan ngayong Pebrero ay ang transmission. Hindi pa po kasama ang transmission sa amin pong ipinoprocure nitong nakaraang linggo. At the same time, susunod na po namin ang pag-procure din ng programa para po sa internet voting para sa ating mga kababayan abroad. Naku, dami yung sakit ng ulo. Chairman, good luck. Ingat po sa inyo, ha? Oo nga, ito para naman masiguro ho natin na magiging maayos ho yung darating na eleksyon. Ano ha? Oo nga po, Sir Angel. At tulong-tulong na lang po tayo. Basta gagaranti namin, Sir Angel, laging transparent yung proseso natin, publiko at inclusive. Maraming salamat po, Chairman. Ingat po kayo. Magandang umaga po. Thank you. Maraming salamat po, Sir Angel. Mabuhay po. Si Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Maganda umaga, Pilipinas! Kanina ho nabanggit natin kahapon yung pinakamalamig na panahon sa Baguio for this season at kahapon din dito ho sa Metro Manila. Alamin natin kay Rhea Torres kung ito'y magtutuloy-tuloy ngayong araw na ito dahil ang expected natin hanggang January 17 ito. Ma'am Rhea, magandang umaga. Ma'am Rhea, si Rhea Torres mula ho sa Pag-asa. Ma'am Rhea, ay, naputol. Sige. Paki-reestablish mo lang Greg, ha? Anyway, kung saan man po ang lakad ho natin ngayong araw na ito, tiyakin din ho may proteksyon ng pamilya laban ho sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede ho ninyong ipabaon, pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcoholone, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCR reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Balikan na natin ang Pag-asa. Si Kaobet Madrina ng kasama natin. Kaobet, good morning.
Magandang umaga, Sir Angel. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig natin. Narito na nga ang taya ng ating panahon. Kung saan patuloy pa rin, no, napapansin natin yung medyo malalamig na gabi sa pag-iral pa rin yan ng northeast monsoon o hangi-amihan. Lalong-lalo na dito sa May Luzon at ilang bahagi ng Kabisayaan. Asahan pa rin ang posibilidad ng may hinang pag-ulan at maulap na kalangitan sa Cordillera, Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol region. So basically po, yung nasa eastern section ng Luzon sa pag-iral ng northeast monsoon, malaking tsansa or may mga posibilidad ng may hinang pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon at gayon din sa Western Visayas, posible naman yung isolated o pulupulong may hinang pag-ulan na dulot ng northeast monsoon. Malaki naman yung tsansa ng mga pag-ulan na dulot ng shear line. Again po, yung shear line ay banggaan ng mainit at malamig na hangin, particular na dito sa may area ng Caraga, Northern Mindanao, Davao region at Southern Leyte. Sa ibang bahagi ng Mindanao, mga isolated rain showers and thunderstorms naman ang maring maranasan. May nakataso tayong gale warning ngayon, dulot ho yan ng northeast monsoon. Delikadong maglayag ang mga sakyang pandagat at maliliit na mga bangka, particular na sa mga baybayin ng northern Luzon at sa silangang baybayin ng southern Luzon, kasama din yung silangang baybayin ng Visayas at Mindanao. So ito pong eastern section ng ating bansa, medyo malakas yung pag-alon ng karagatan, kaya delikadong maglayag yung mga sakyang pandagat. Sa ngayon naman, wala pa rin tayo minomonitor ng low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Air Responsibility. Posible at least for this week, medyo maliit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo. Yung agwat naman ng temperatura na maaaring maranasan dito sa Kamaynilan sa araw na ito, nasa 23 to 30 degrees Celsius. So medyo mas mataas na ho kaysa dun sa naranasan natin itong mga nakaraang. Malamig pa rin. Malamig pa rin. Yes, malamig pa rin ho, no? Pero in-expect kasi natin the coming days, although umiral pa rin yung northeast monsoon, pero posible po na medyo hindi na ganoon kasing lamig nitong mga nakarang araw. But we will continue to monitor that. Ang Tagaytay, anong temperatura natin? Nasa 21 to 27 degrees Celsius. Oh, lamig. Ano, mas malamig. Oo, Baguio? Sa Baguio po, nasa 13 to 23 yung range natin. 13 degrees to 23 degrees Celsius. Anong oras yung 13? Madaling araw? Yun po yung forecast natin, sir. No? Pero yung as of, meron tayong data dito na as of 2 a.m., yun po kasi yung latest natin. Nasa 20, teka po nandito po sa... Teka lang po. Ito nakita ko na. Sorry. Sa Baguio po, yung ating naitala na data nasa 14 nasa 14 degrees Celsius. Jacket na rin Jacket. So, yung 2 a.m. pero bababa pa yun pag pumasok na yung datos natin ng 5 a.m. Sige. At Davao daw? Sa Davao ho, ano po yung nice natin malaman? Yung as of... Temperatura. Anong projected natin? Projected. Okay, sorry po. Sa Davao ho, ang range ng temperature ay 26 to 32 degrees Celsius. Cebu, mainit din. Sa Cebu po, ang ina-expect naman natin ay nasa 26 to 29. So, ang titingnan natin sa Angel normally, no, yung minimum temperature which is yun yung lowest. Na-monitor yun kapag madaling araw. Okay, sige. 25 to 26. Kasi yung dito sa, for example, sa Davao, kaninang 2 a.m. nasa 26.5 yung na-measure natin na temperature. Mainit pa rin, maalinsangan pa rin yun dahil po yun sa epekto din most probably nung shear line natin. Okay, sige. Kaobet, thank you again, may gale warning ho na binabanggit si Kaobet, kaya ingat ho yung ating pong mga mangingisda. Yes, tama po. Mainam po na naipaalala niyo ulit ito. Salamat po, Sir Angel. Magandang umaga. Thank you. Si Kaobet Madrina mula sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Holiday ngayon dyan po sa San Pablo City sa Laguna, Enero 15, special non-working holiday. Batay po sa Proclamation 441 ng Pangulong BBM para bigyan daan nga po ang Coconut Festival ng probinsya. Proclamation number 442 naman, special non-working day ang iiral sa Konsolasyon, Cebu. February 6 po yan para sa 104th founding anniversary ng Konsolasyon, Cebu.
Ayan batay ho yan sa direktibang ipinalabas na Executive Secretary Lucas Bersamin. Speaking of coconut, muli magandang umaga ho sa mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon na tinulungan po ni Dr. Helen Tan. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, hinakot ho dyan sa Quezon para maitanim sa sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, hindi na lamang ko popra ang kanilang inaasahan, hindi na lamang buko, kundi tangerine chocolate. Nagpo-produce ho sila ng magandang kalidad ho ng mga tsokolate, ng cacao beans at ipinoprocess para maging tangerine chocolate. Ngayon, yung pong ani ng mga magsasaka, yung kanilang pinya, yung kanilang panotsa, hinahalo pa rin ho yan sa tsokolate para mag-produce ng iba't ibang mga variants. Mahigit 10 variants ang available. I-check po ninyo. TangerineChocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa mga Pilipino kundi kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Ulitin natin. Ang Tangerine Chocolate ay available sa 0919-095-5935 o dili kaya i-check po ninyo sa TangerineChocolate.ph yung iba't ibang mga variants. Thank you! Sabi po ni Dr. Helen Tan. Maganda umaga, Pilipinas! 5:21. This time check is brought to you by Philippine Coast Guard, di ho ba? Hindi ko alam kung saan nyo nakuha yung information. Ganon? Baka yan yung mga fake news na kumakalat. Pero kami naman sa Philippine Coast Guard ay talaga pong merong gagawing recruitment ngayong taon na to. Kaya maraming nangungunang Yun nga kaya ang mga lumalabas sa social media, nauunahan kami at tayong iba ay may mga ibang hindi magandang pangako. Okay. Na kahit anong edad, wag ko kayo maniwala. Nagulat nga kami. Nagulat ako. Kahit hindi daw high school graduate, tapos walang age, walang height limit. Sabi ko, teka muna magkaliwanagan nga tayo dito dahil kumakalat sa social media at marami na rin nagla-like. Sino ba namang hindi gusto mapasok sa Philippine Coast Guard? Diba? Parang nagugulat din kami. Kaya sabi nga namin doon sa mga sa amin naman pong mga post ay yung official page lang ng Philippine Coast Guard ang paniwalaan at saka hindi pa ho kami nag-a-announce kung meron na o wala pa pero kung kailan pero ang definite ho nun dun sa 7.5 billion na additional budget na binigay sa Philippine Coast Guard, magkakaroon ho ng additional personnel recruitment ang Philippine Coast Guard. Ayan. Ay, siguro pagka meron, pakitimbrihan kami, Admiral, para mag-guide natin. Magkano bang entry level sa sa Coast Guard? Umaabot po ng mga around pagka yung mga enlisted personnel, mga 38,000 ho yung entry level pagka ho kayo nakapasok na. Of course, may mga deductions yan. Pagka ho officer naman maabot ng mga around 48,000. O kita mo, so mali na naman kasi sabi nag-range sa recruitment pa lang 42 to 45,000. Again, baka mag-abono si Admiral Balilo. Ay, oo. So wala pa ho yung mga qualification, definitely ay dati ang qualification ay dapat 72 units. Okay. At pasado ka ng civil service at ang edad mo ay 25 pababa. Sa officer ko around 27 at dapat board passer ka. Doon ho sa mga lumalabas sa social media parang wave yung mga qualification. Pati ba height? Pati height na as is pa rin? At least 5? Height at least 5 po. Wala pong problema yon sapagkat tayo naman po ay open pagdating sa ganon. Okay, sige. So, ang age requirement pa rin is 25, maximum of 25. Tapos, sa officer ko, 27, tapos dapat to board passer. Board passer ng kahit anong, board requirement, board program ng ng Professional Regulatory Commission. Kahit anong course. Pero ito, Jel, Sir Angel, baka magkaroon pa siya ng pagbabago sa qualification pagkat nagde-deliberate pa po yung ating Human Resource Development Board o yung recruitment board po namin. At hintayin nyo yung announcement ng Philippine Coast Guard.
Yung official Opo, yung official. Again, at saka wala hong recruiter na binibigyan po na ino-authorize ho ang Coast Guard. Dumiretso ho kayo sa Philippine Coast Guard. Wala hong may mga enterprising kasi. Marami tayong mga fake recruiters Maraming nahuli sa Mindanao noon. Yun. Dito sa Manila. Merong mga napangakuan na may bayad hanggang sa exam ka lang. Parang 50,000, another 20 pagka sa medical, mga ganun ba? Oo. Ngayon, ito na naman, buhay na naman nga, kaya kami napatawag Buhay na naman, nangangalap na naman daw sa Mindanao. Sabi ko, pagka ganyan, isumbong nyo na kagad sa barangay. Illegal recruiter yan. Wala hong ganyang recruiter na kinakailangan ang Coast Guard. Dumiretso ho kayo. Pero wala pa ngayon, wala pa hong recruitment. Wala pa po. Okay. Kaalam lang natin ng GAA at nagpo-program pa po kami. Okay. Admiral, thank you ha. Tawagan nyo kami pagka meron ha. Salamat. Thank you. Okay. Thank you. Si Rear Admiral Armand Balilo ng Philippine Coast Guard. Maganda umaga, Pilipinas! At doon sa mga nanloloko dyan, mga sa Bisaya pa, mga nagpangilad maawa naman ho kayo doon sa mga binibiktima ho ninyo. Yung iba nagsasangla ng kalabaw, nagsasangla ng kanilang motor, para lang may maibigay dito sa mga walang yan to. Wala kayong konsensya, no, ha? Tamaan sana kayo ng kidlat, mga demonyo kayo, ha? Wala kayong awa sa ating mga kababayan. Siyempre yung iba, di ba, sa kagustuhan na makapasok sa Coast Guard, ayun, kumakagat doon sa ganong klaseng gimmick. Alaho. Hindi wala ho yung mga recruiter na yan. Pagka meron ho, isumbong nyo kaagad sa pulis o dilik niya sa barangay nang sa gayon madampot. Maganda umaga, Pilipinas! 28 makalipas ang 5:00. Ang Pilipinas! Ay, happy birthday kay Bossing RSA, ha? Binabati ho natin actually kahapon. Belated happy birthday kay Don Ramon S. Anga. Binabati ka ng iyong mga nasasakupan dyan sa San Miguel Corporation, ha? Lalong-lalo na kay General James Brillantes at saka ng kanyang team, ha? Happy birthday, Don Ramon Ang. Batiin na rin natin ang happy birthday yung mga poging miyembro ho ng Mapitagan. Si Boss Segundo Boy Bolo ng Toril. May buntag mo, bossing, ha? Birthday din ni Mervin Tew at saka ni Nilo Cabreros. Ayan, ha? Yan po yung mga poging miyembro ng Mapitagan. Wagan kay question Justice Leo Madraso, ha? Magaling na si Justice Leo. Maraming salamat sa suha. At saka kay Justice Max De Leon. Ambassador Harry Amping, magandang umaga. At kay Mayor Senny Mendoza. Gayon din siyempre kay Congressman Ador Pleito. Maganda umaga, Pilipinas! 34 makalipas ang 5:00. Pilipinas! 36 na makalipas ang 5:00 na umaga. Sa mga hirap gumising dyan, masakit ang ulo dahil kulang tulog, napuyat. Hindi kasi kayo nag-ultabayo, sabi naman sa inyo eh. Subukan nun yung mag-ultabayo, yung kauna-unahang postbiotic food supplement na nire-recommenda ho ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Ang ultabayo po ay naglalaban ng mga postbiotic bacteria, mga dead bacteria ho ito, na pwedeng, kaya pwede ho ninyong inumin anywhere, anytime. Pero rekomendasyon, at least isang kapsula bago ho matulog para pagkagising ho ninyo, sapat ho yung tulog at nakapagpahinga ho kayo ng gusto. Kaya meron ho kayong sigla sa inyong katawan. Yung bang pagharap mo ng salamin, ganadong-ganado ka. Kasi may glow ang dating. Siyempre, pagka puyat, laging puyat, lagi may tigyawat. Sabi mo, ano ba naman itong mukhaan to? Parang mukhang parang tigyawat na tinubuan ng mukha. Ayan, ha? So, para malabanan ho natin ang iba't ibang masakit, lalong-lalo na ho yung pagbaba ng ating immune system, mag-ultabayo. Available po ito sa Lazada, sa yun? Shopee, ayan, ha? Pero nandyan din ho sa lahat ng mga branches ho ng Mercury Drug. Meron din po sa Amesco Drug, dyan po sa Davao at sa Cotabato, at sa Joan's Pharmacy, dyan po sa Zamboanga, sa Pasmit Pharmacy, dito po naman sa Laguna.
Ayan, ano pang iniintay ho ninyo? Makipag-ugnayan na po kaagad sa 0917-110-6580 kung kinakailangan pa ho ninyo ng dagdag na impormasyon tungkol po sa utabayo. Meron pong mga nakastambay na mga medical experts. 0917-110-6580. Basta yan ho, available ho sa lahat ng Mercury Drugstores. Kung wala ho din no, sa Mercury sa inyong lugar, itimbre din ho ninyo sa amin para maiparating ho natin. Maganda umaga, Pilipinas! Alam nyo ba na may pakinabang pala ang katawan ng tao sa buto ng papaya? Di ba pagka kumakain tayo ng papaya, tinatapon natin yung buto. Ako hindi ho. Inilalagay ko po sa isang plastic na lalagyan at itinatanim ko. Ayan. Kaya doon sa isang lugar namin, bawal magtanim ng papaya. Kaya doon sa may bandang likod ko, itinanim. Ayan, dami. Ang daming masasayang kapitbahay. Ayon po sa ilang eksperto, ang papaya pala ay tinaguriang isa sa world's greatest natural vermipugis. Yung patagal ng tebulats. Sorry sa mga nag-aagahan. Ibig sabihin po nito, kayang alisin o puksain ng butuho ng papaya ang parasitic worm na nasa loob ng ating katawan. Ang papain enzyme kasi na matatagpuan sa papaya ay kilala sa protein breaking properties nito at sinasabi rin ng ilang mga pag-aaral na meron itong anti-parasitic activity. Taglay din ang buto ng papaya ang alkaloid na carpane at flavonoids na meron ding mga anti-parasitic activity laban sa ilang uri ng worms. Kailangan lamang maglagay ng isang kutsarang papaya seed sa isang baso ng tubig at saka ito inumin. Magbibigay ito ng fiber, protein, antioxidant at improvement ng gastrointestinal health. Maaari daw din pong iwanan sa refrigerator ang isang baso ng tubig na may papaya seed sa loob ng magdamag, salain ng tubig at alisin ang buto bago po ito inumin. Pwede rin ihalo yung buto sa mismong prutas ng papaya bago kainin. O di naman kaya ihalo ito sa mga smoothies, yogurt o salad. Subukan ho ninyo, wala namang mawawala. Libre ho naman yung buto ng papaya. Ayan ho ang mga benepisyo ng pagkain po ng buto ng papaya. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Uy, magandang umaga din sa mga taga San Miguel, Bulacan. Magandang umaga doon sa mga masiswerteng anak ng Diyos na Tres Marias, na kahit nakunan na po ng video nagkakasino, mga opisyal ho ito ng bayan ng San Miguel, Bulacan. Nakunan, isinumbong sa ombudsman, ala pa rin hong nangyayari hanggang ngayon. Ay, sus, may pagkasiniswerte ka naman talaga, yan, yung mga Tres Marias. Kilalang kilala ho ni Mayor yan, Ayan, Mayor, kumusta naman daw po yung inyong medical director na inyong pinag-iinitan? Dahil lang sa ipinaglaban ng medical director yung mga BHW na tinutugi ng mga kapitan, abang pinag-iinitan yung doktor. Kawawa naman, Binigyan din ni Senator Bongo na ang mga tawan dapat na makinabang sa anumang magiging pagbabago ng konstitusyon at hindi mga politiko. Pahayag ito ni Senator Go sa groundbreaking ng Super Health Center sa Navotas City. Sinabi ng senador na tuwing tatanungin siya kaugnay ng charter change at People's Initiative, ang palagi niyang sagot ay ang mga mahihirap nating kababayan ang dapat makinabang sa anumang pagbabago sa konstitusyon. Signature drive para umano sa Chacha, pinaiimbestigahan naman ng Makabayan Block. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Riconan, Aris 12, Manang Milky. Magsusumite ng resolusyon ng Makabayan Block para imbestigahan ang umano'y charter change signature drive o pangalap ng pirma sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, base ito sa mga natatanggap nila mga report para isulong ang People's Initiative para sa Chacha. Sabi ni Castro, ang pagpapapirma umano ay may kapalit na ayuda at ang iba naman ay isinambay sa gift giving noong nakalipas na Kapaskuhan. Gate ni Castro, kailangan itong maimbestigahan dahil kasabay ang
ng tanong kung pondo ba ng bayan ang ginagamit sa pangalap ng pirma sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinanggit din ni Castro ang impormasyon na galing mismo kay Senator Amy Marcos na 20 million pesos umano ang iniaalok sa kada distrito sa ilang mga probinsya para di umano ay bilhin ang pirma para maisulong ang tsa-tsa sa pamagitan ng People's Initiative. Kasama rin sa piniimbestigahan ng Makabayan Black kung sino ang nasa likod at magkano ang ginagastos sa mga television ad pabor naman sa charter change. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Muli namang nagkasa ng kilos protesta ang grupong Manibela at Piston laban sa PUB Modernization Program. Ayon sa Manibela President na si Mar Balbuena, itinakda nilang ang pagkilos bukas. Magsisimula sa transport caravan alas 9 ng umaga. Sinabi ni Balbuena na nasa 15,000 kataong magmamarcha mula sa UP Diliman sa Quezon City hanggang Mindiola. Nananawagan si Balbuena sa House of Representatives na extend ang prangkisa ng mga PUJ ng 5 taon sa halip na franchise consolidation deadline ang palawigin. Una nang nanindigan naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na huhulihin na ang mga non-consolidated na PUJ simula February 1, isang araw matapos ang deadline. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Belgium. Mercy Roger, how are you today? Magandang umaga din sa mga nakatutok sa atin sa RHTV. Maaari pa rin pumasada ang mga luma o tradisyonal na jeep sa loob ng mahigit 2 taon basta't consolidated. Ayon sa miyembro ng LTFRB na si Risa Maria Patches, dapat ding roadworthy o maayos naman ang kondisyon ng mga jeep. Pero obligado ang transport cooperatives na palitan ng moderno ang mga lumang jeep matapos ang 27 buwan sa ilalim ng PUB Modernization Program. Pwedeng sumali sa ibang kooperatiba ang mga tsuper at mga operator ng jeep na hindi nakahabol sa December 31 consolidation deadline. Ayon sa Office of Transportation Cooperatives Chairman na si Andy Ortega, maaaring i-absorb ang mga ito ng ibang kooperatiba o mga consolidated PUB entities. Nakikipag-ugnayan niya sila sa Federasyon ng mga Kooperatiba tungkol dito upang matiyak na hindi mawawala ng kabuhayan ang hindi pa nakakapag-consolidate. Wala man ang basihan para tumaas ng 50 pesos ang pamasahe sa jeep dahil lamang sa PUB Modernization Program. Ayon sa Chairman ng Office of Transportation Cooperatives na si Andy Ortega, 9 hanggang 13 pesos lamang ang itinaas na minimum fare sa traditional jeep sa nakalipas na 6 na taon habang 11 hanggang 15 pesos naman sa mga modern jeepney. Tinawag ni Ortega na unfair at nakakasama ang ganitong mga pagtaya ng mga consumer group para sa mga advocates para sa advocates for inclusive transport. Ayun. Magandang umaga, Pilipinas! 77th birthday pala ngayon ni Lourdes Uy. Happy birthday po. Binabati kayo ni Magnolia Carrasco. Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon din po ang last day na ibinibigay po naman ng Westchester Realty para sa mga gustong humabol sa kanilang presyo na umiiral sa kasalukuyan dahil bukas meron na pong price increase. Ayan. Ang mga proyekto po ng Westchester Realty, dyan po sa Sibera Mabalacat, Sibera Bacoor at Samira, ang pinakamurang ready for occupancy unit. Mantakin po ninyo, 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad. Actually, yun nasa mga 5% down payment po yan na pwede pang hulugan. Kaya ano pang iniintay nyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-515-5555 at sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Plus, have a chance to win a 3-for-2 to Asian destination sa Thailand, sa Taiwan, sa Japan, sa Hong Kong at Singapore kung makakahabol pa ho kayo sa mga deadlines. Hindi, pero ito yata tuloy-tuloy ito. No? Ang sinasabi ng nating deadline ay yung pong para ho doon sa no price increase. January 15 ang ngayong araw nito, ang deadline bago po sila mag-increase. Magandang umaga, Pilipinas! Patay ang 40 anyos sa babae ng malunod habang nagkakayak.
gamit ang sagwan sa lalawigan ng Batangas. Ayon sa report ng Batangas Police, si Loren Marabilio ay nakita ng mga crew ng isang barko na wala ng buhay sa katubigan ng Barangay San Teodoro. Si Marabilio ay residente ng Antipolo City sa Rizal. Lumalabas sa investigasyon na nagkayak na walang suot na life vest, kung kaya't kasama pa nito ang kanyang aso. Nakatakdang isang ilalim sa postmortem examination at autopsy ang bangkay na babae upang madetermina ang talagang tunay na dahilan ng pagkamatay. Ang nangyari kay Marabilio ayon sa record ng pulisya ay isang insidente ng droning. Posibleng mapawalang bisa ang pirmang makukuha ng People's Initiative Campaign sa pagrebisa ng konstitusyon. Ayon kay Comelec Chair George Garcia, ito ay mapapatunayan na sinuhulan ng pera ang mga botante kapalit ng kanilang pirma. Bagamat hindi may tuturing na vote buying, binigyan din ni Garcia na maapektuhan ito ang petisyon para naman sa charter change. Maaari niyang maharap sa kasong graft at malversation ng mga taong nagsusulong ng kampanya kung gagamit sila sa pondo ng bayan. Sisilipin din ng Comelec ang mga akusasyon laban sa South Korean firm na Miro Systems Company Limited sa post-qualification process ng bidding procurement para sa 2025 midterm elections. Ayon kay Comelec Chair George Garcia, hindi kaagad ibibigay ng poll body ang award sa Miro maski ito ang nag-iisang bidder ng procurement project. Dadaan pa niya ang kumpanya sa post-qualification evaluation ng Comelec Special Bids and Awards Committee at sasala nga sa verifikasyon ang mga dokumento nito. Una rito na bahala naman ang election watchdog na Democracy Watch Philippines sa paglahok ng Miro sa 2025 poll system procurement dahil sa manoy catastrophic failures at mga questionableng proyekto nito sa Iraq at Democratic Republic of Congo. 10 minuto na lamang bago po mag-ACS ng umaga. Angelo Palmones, magandang umaga, Pilipinas! Sabi ni Ted Mendoza, tama daw yung projection ng price increase. Lumabas na po ito sa nalathalang analysis ng UPCIDS sa isang discussion paper. Ay, magandang umaga sa mga PWD. Naayon ho sa Pangulong BBM ay hindi qualified sa ayuda dahil sila ay mga person without jowa. Actually, Pangulong BBM dapat sa kanila ay PUJ. Oo. Person with unknown jowa. Unknown kasi nahanap eh. Pero mas maganda yung PWD. Yan ang bagong term ho ng Pangulo. Yung bahagi daw po ng San Juan River target na i-develop sa tulong ng MMDA at ng mga national agencies. Naroon si Edniel Parosa, RH52 para sa detalye. Edniel. Good morning, Kuyang Angel. I-inspeksyonin ngayong araw, ngayong umaga ng Department of the Interior and Local Government, Department of Human Settlements and Urban Development, Department of Environment and Natural Resources, MMDA, pamalang lungsod ng San Juan, itong bahagi ng San Juan River. Ayon kay Mayor Francis Zamora, ito ay para tukuyin ang magiging sakop ng neighborhood upgrading project, San Juan River Eastmet ng MMDA. Target ipakita ng alkalde sa mga ahensya ng pamahalaan ang abandonadong linear park ng dating Pasig River Rehabilitation Commission para magamit sa proyekto. Excited umano ito si Zamora na magkaroon ng dagdag na open space sa San Juan nang sa gayon ay ma-educate ng mga mamamayan sa paggalingan sa kapaligiran. Sa ilalim ng NU project, a partner MMDA sa iba't ibang LGU para ma-develop ang riverbanks, kahabaan ng Pasig River at mga tributary nito. Noong nakaraang linggo, nauna ng in-inspection ng DLG, MMDA at Philippine Coast Guard ang Pasig River Ferry Service. Inasahan namang ilulunsad ngayong linggo ang malakihang urban plan para pagandahin pa ang natitirang bahagi ng Ilog Pasig, ang isa sa mga pangunahing waterway ng Metro Manila. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Teka muna, Edniel, hindi na gumagana yung Pasig Ferry, no? Wala na, no? Wala balita. Okay, gumagana ko, Angel. Libre na yun eh. Sa mga, libre yun hanggang sa mga oras na ito. Subsidized pa rin siya ng gobyerno, yung Pasig River Ferry Service. Tumatagos mula Pasig City
hanggang sa bahagi ng Intramuros sa Maynila. Dumadaan sa PUP, Kuya Angel, para sa mga estudyante. Pero ba't hindi masyadong napapublicize? Kung meron. Tuloy-tuloy naman siya. Kaya lang yun nga, hindi pa rin sa popular mode of transpo. At isa nga ito sa mga planong i-develop ng MMDA at ng Philippine Coast Guard din, syempre. Yung gamitin ng public bilang isa sa mga main nilang pang-commute, ika nga, yung Pasig River Ferry Service. In fact, dadagdagan ng 2 istasyon, Kuya Angel, sa mga susunod na buwan. Ito nga Pasig River. Sige nga, balitaan mo nga kami. Baka ako lang hindi nakakabalita, no? Pero yung ibang itong mga nagdaang buwan, bago matapos ang 2023, inilipat na yung pamamahala ng Pasig River Ferry from MMDA to Philippine Coast Guard. So sina Commodore Armand Balilo na itong o Rear Admiral Balilo na, yung timon dito, Kuya Angel. Teka muna, subsidized, walang bayad. Di paano cost ng operation nun? Doon mismo sa istasyon basta susulpot ka lang, hindi naman kailangan na estudyante ka rin, talagang subsidized siya. Yun nga lang, limited din syempre yung mga ferry boats natin so far. Kaya yun ang target, mapaganda pa ito sa mga susunod na buwan. Yung Coast Guard na, ang dito, lead agency, hindi lang MMDA. Pero ano ba, mabango ba? Baka naman pagdating mo sa destination mo, umalis kang mabango pagdating mo dun. Nasayang yung paliligo mo gamit ang shield bath soap. Diba? Gano'n na nga, Kuya Angel, kapag libre, huwag na masyado umasa na aircon. Huwag naman. Hindi siya aircon. Hindi siya aircon. So nakabukas yung mga bintana niya. Yun na. Check mo nga. Check natin. Awa naman din yung mga mag-a-avail niyan. Kasi napakaganda. Sa ibang bansa talagang yung ferry system talagang malawakang ginagamit. Kuya Angel, familiar tayo dyan kasi may istasyon siya na para sa PUP mismo, talagang doon bumababa sa campus. Kaya yun ang sistema niya. Wala siyang aircon pero libre so far hanggang sa mga oras na ito. Sige. Bigyan mo akong follow-up bukas, ha? Thank you. Okay, Kuya Angel. Maraming salamat back to you. Si Edniel Parosa, ang RH52 na sumasakay ho pala ng ferry service. Sa ibang bansa, ang ganda niyan, ha? Di ba? Tourist attraction nga yung pagkapupunta ka ng Europe, punta ka ng France. Meron sila, may cruise sa Rhine River. Tapos yung mga madadaanan mong mga vineyard, merong mga may libreng wine tasting. Okay, pagdating mo sa dulo, senglot ka na Magandang umaga, Pilipinas! Kanya-kanyang baon ng pulutan. Dito hindi po pwedeng gawin. Baka pagka tumalon kayo, mamatay ka hindi dahil sa lason, kundi sa suffocation naman kayo. Anong pagkalason, pambira? Paano po? Di papaalam na muna tayo, ha? Secretary Benny Laguesma, magandang umaga po sa inyo. Kuya Angel po, siyang Palmones, nag-iwan sa inyo isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Niccolo Machiavelli. Ang sabi niya, the first method for estimating the intelligence of a ruler is to look at the men he has around him. Mukhang wise choice, Mr. President, ang pagkakatalaga ho ninyo kay kay Secretary Ralph Recto. Magaling ho yan, sana nga po ay maging matagumpay siya sa kanyang mga balaking makalikom pa ng dagdag na pondo para po sa ating mga gastusin. Magandang umaga, Pilipinas! -2, bago mag 2x2. ACS Balita, susunod na 5:58.